Hi guys! Good day guys, mga kasama, mga kabakal. Ngayong araw na ito, bale, samahan nyo ako set up tayo ng high frequency welding machine. I-set up natin siya, TIG process siya, GTAW. So, mga tanong po kayo, may mga comment lang po kayo down below. At kung iba po yung pag-setup ko doon sa aking gagawin, bale, yun lang po, i-share ko lang po yung aking nalalaman. May kanya-kanya naman po tayong kalaman, idea, at saka mga ginagamit na welding machine. So, tayo po lahat ay marunong, may mga talent, may kanya-kanya po tayong talent. Kaya, para sa akin po, wag po nating ikukumpara ang ating sarili sa iba. Kasi po, ikaw mismo sa sarili mo, meron kang talentong sa'yo, na wala siya. Na siya ay may talento rin na wala ka. Kaya hindi, pare-pareho tayong welder, pare-pareho tayong may talent, may kanya-kanya tayong kaalaman in different ways. Pero pare-parehong magagaling. Pare-parehong bumabagsak, pare-parehong pumapasa sa pag-welding. Kaya pangit po yung nagko-compare tayo sa iba na nakikipagpagalingan. Ang the best po natin gawin diyan para tayo po ay maging success sa ating career o sa ating ginagawa sa trabaho. Kailangan po ay maghilahan pataas. Kumbaga sa kung meron kang idea na maganda na may i-share mo sa kapwa mo, i-share natin. Kung meron kang tanong, hindi mo alam, huwag kang mahiyang magtanong. Magtanong ka sa kapwa mo, magtanong ka rin sa iba. Hindi mo alam nila, i-share niya sa'yo. Tapos ngayon, malalaman niya. Kung hindi mo alam yon, i-combine mo. Kung may idea kang iba, i-combine mo doon sa kanyang idea. Or may technique kang alam na mas maganda, ihalo mo doon sa technique ng isa. Pagka ginamit mo siya or tinest mo nga kung okay, yun, magkakaroon ka ng idea na, ganun pala, ganito pala. Hindi yung basta ka na lang welding or gagawa nang hindi mo naman nalalaman, nagkukunyaring alam mo. Kaya the best talaga magtanong. Kaya nga sabi nga, laging sinasabi yan sa mga pre-start meeting, sa mga nagtatrabaho sa mga company, maliit mang company niyan o malaki. Huwag mahiyang magtanong. Hindi nakakamatay ang magtanong, mga kasama. Bagkus pa yan ang lalaki ang inyong knowledge, kaalaman. Yan ang magdadala sa inyong career, yung magtanong ka. Ako, hindi rin ako perfecto. Marami rin akong hindi alam, na alam ng iba. So, ganun ang ginagawa ko. Tatanong ako. Yun, nalalaman ko, ganun pala. Tapos, search lang tayo. Hindi talaga, wala talagang andyan si parang Google. Yun. So, ayan. Bale, shoutout nga pala dun sa Exotic Welding Team na mga kasama ko. Bale, nakarating na sila. Safe sila. Ingat lang kayo dyan. Enjoy your break, guys. And sana as soon as possible makabalik na kayo para kami naman makabakasyon. Okay? Tapos, shoutout nga pala kay Dennis Balmes Matira sa Batangas po. AGNP po siya. Sa AGNP po siya ngayon. So, shoutout sa'yo, pre. Mabuhay ang mga welder sa AGNP at sa buong Pilipinas. Suportado tayo lahat dyan. Salamat sa suporta, pare. Ingat kayo palagi dyan sa paghihinang. Basta safety first palagi. Bale, shoutout nga rin po pala kay Boss D Aguado sa Australia. Ang isa po sa admin ng samahan ng mga welder sa Pilipinas. Shoutout po sa lahat ng mga tropa, mga kabakal na sa samahan ng mga welder. Maraming salamat po sa suporta ninyo lahat. I really appreciate po naman yung suporta. And safety first and God bless you all po sa tayong lahat. So, ayun. Bale yung mga hindi ko na shoutout na iba. Maraming salamat sa inyo lahat sa suporta. Salamat sa inyo lahat. And yun. Sige.
Bale, share ko sa inyo. Sana may mapulot kayo na kaunting kaalaman sa aking sasabihin, at kung hindi man klaro o hindi malinaw, huwag kayong mahiyang mag-comment, magtanong sa sa akin, at sasagutin ko sa abot na aking makakaya, sa aking experience, sa aking mga nalalaman, mga ideas, techniques, paano. Bale nga po pala, kaya po ang aking pinopost ay all about TIG welding, kasi dito po sa pinagtatrabahuhan po namin ngayon is all about TIG welding yung karamihan po ng aming hinihinang na mga pipes at saka materials. Kasi almost na materials po dito sa napuntahan namin is exotic materials. Dito po sa mga hindi alam ng exotic materials, baka sabihin pag exotic ay yung katulad ng mga exotic animals like that. Exotic materials po, for example, duplex, yan, isa po yan, super duplex, titanium, hindi ko na isa-isahin. Basta yun po yung sample ng ng exotic materials. Bale, siya po ay naiiba kaysa sa carbon steel, sa 316. Po siya, meron po siyang ibang chemicals or ingredients na nakamix dun sa kung paano i-mold or buuhin yung isang uri ng ganong klase ng pipe. So yun, yung mga curious kung sinasabi kong exotic materials, yun po ang exotic materials. Good morning guys, samahan nyo ako ngayon na magse-set up tayo ng high frequency welding machine. I-set up po natin siya sa TIG process. So, samahan nyo ako. Ayan. I-on po natin siya. I-on natin siya. And then, set up natin. Ito po yung mode para sa setup ng TIG welding. So, pupunta po tayo sa yung paglabas ng argon pagka restart natin yung trigger ng TIG torch. Set natin kung ilang segundo siya bago lumabas. So nakalagay 0.01. Para sa akin okay na yon. Para 1 second then lalabas na yung argon. And then punta tayo sa ilang percent ng amperaheng sinet mo ang lalabas pagka nag-start siya ng hinang o ilang porsyento. So ilalagay natin siya sa 50%, para sa akin 50% na, para hindi bigla yung amperahe. So nandun na tayo 50%. Punta naman tayo sa ilang segundo bago mag upslope. Upslope, pumunta sa hinihinging main na amperaheng sinet-up mo. Kung ilang segundo siya, di ba galing siya ng 50%, so bago siya umakyat doon sa amps na sinet up mo, so ilalagay ko rin 1 second lang, 1 second lang para 1, and then let's say ang ating amperahe ay 100. So yung 50% ng 100, 50. So 50, akit siya ng 1 second, akit siya ng 100. 100 amps na ang main amperahe natin. So set naman natin yung pag pinatay mo ang TIG torch mo, ang trigger, ilang segundo siya bago mag down slope, bago mamatay siya. So dyan nakasalala yung pagpatay ng TIG torch mo at saka yung dahan-dahan na pagpatay niya. So doon yung makikita mo kung magkakaroon siya ng pinhole or wala, sa depende sa setup ng iyong ng iyong segundo ng pagpatay ng iyong TIG torch. Dito yung sa mga bagong makina, welding machine. Pero sa mga sinauna, syempre wala tayong setup ng ganito, so diskarte lang para sa mga welder. So i-set up natin. Bale, i-set up ko lang siya ng 8 seconds para sa akin. So pagpatay mo ng TIG torch, ng trigger, so pagpatay mo, mamatay siya, bibilang siya ng 1, 2, 3 hanggang 8 seconds before utay-utay na mamamatay yung apoy nung dulo ng TIG torch mo. So yun, nalilis natin yung pinhole doon
Yun yung usually nagiging tama palagi sa hinang pagka hindi maganda ang start-stop. Kakaroon siya ng pinhole sa PT, kakaroon siya ng pinhole sa X-ray, kaya bumabagsak ang hinang natin. Hindi natin napapansin yung mga setting. So ang next natin, nasa downslope na tayo. So sinet ko siya ng 8 seconds. Ilang porsyento naman siya galing sa 100 na amps na gamit mo, ilang porsyento bago siya mamatay yung amperahe papuntang downslope. So lalagay ko siya ng siguro 50% na rin, or depende sa welder kung ilan ang gusto. Makikita mo naman doon sa appearance mo ng welding yun pag pinatay mo kung magkakaroon siya ng pinhole or maganda yung appearance sa start stop. So 50 ilagay ko, ayan, ilagay natin sa 50 na po siya. And then pupunta naman tayo doon sa labas ng argon. Pag pinatay mo na yung tick torch mo, ilang segundo siyang lumalabas doon sa tick torch mo. Pagkapatay nung apoy ng tick torch mo, ilang segundong lumalabas, kasi kailangan din natin yan, lalo na especially pagka ang hinihinang natin ay mga exotic materials or stainless, yung kintab nung hinang mo, appearance. Pagka kasi biglang namatay ang argon, at the same time pagpatay mo ng tick torch, biglang namatay ang argon, magkakaroon ng contamination yung huling hinang mo. Yung start stop, hindi siya kikintab, maitim siya. So para maiwasan natin yon, set up natin yung labas ng argon. Tulad dito nakalagay 30 seconds. Maganda to 30 seconds kasi after pagkapatay mo ng tick torch, bibilang siya ng 13 segundo, patay na ang apoy pero lumalabas pa rin ang argon. Nakatutok lang yan doon sa hinang, huwag mong tatanggalin yung tick torch mo doon until mawala, hanggang maabot niya yung 13 seconds na paglabas ng argon, saka mo siya tanggalin. So makikita mo ngayon yung hinang mo, makintab na siya ngayon, maganda siya sa visual. So ma-amaze ang mga inspector, mga supervisors, mga foremans, sa yung mga kasamahan natin na welder na, oh ganda, makintab. So yun, yan ang pagsiset up ng ng high frequency welding machine, mga kasama, kabakal. So almost naman halos lahat ng high frequency pare-pareho lang ng setup, kahit anong brand. Maliban lang sa may mga coolant yung iba, may mga additional na process, like meron yung ibang nakalagay na flux cord, TIG, stick, MIG, may plasma pa yung iba, yung mga bagong labas nga ng mga high-tech na welding machine. So hanggang dito na tayo mga kabakal, mga kasama. Sana nag-enjoy kayo at may napulot kayo sa pag-setup natin. Kung may mga tanong lang kayo, question, comment lang down below. Baka may itulong ako sa lahat na aking abot na aking makakaya, mga idea ko, mga nalaman ko as a welder. So yun lang, nabuhay tayong lahat at lagi natin tatandaan palagi, ano man nating narating, saan man tayo nandoon dako ng mundo, basta think positive. Habang may buhay, lagi tayong may pag-asa, mga kasama. Okay, bye.